Mga ka-LM, nasa harapan nyo na ngayon, ito pong pinakabagong Bristol Invictus 160. Kahapon napanood nyo po yung ating Euromotor 180i na Griffin. So ito na po yung inyong request, no? Halos magkahawig dahil nga ang kahawig po nito is Aerox version, no? Pero dito po sa kanyang main headlight, mayroon po siyang DNA ng X-Max. O, di ba? Napakalupit, mas malupit to. Naka B-shape design, mayroon po siya ritong decal na yellow along with black. May nakalagay naman po rito na Invictus yung kanyang model name. At para sa akin, ito talaga yung very attractive. Yung pagkakaroon niya rito ng V design, tas B dito po sa kabila. At pag ating tinignan, para po siyang naka X design. LED na po lahat ng kanyang ginagamit dito po sa kanyang full lighting system. At mayroon po siyang split na daytime running light dito. Para po talaga siyang X-Max dito sa harapan. Pag ating tinignan, ito pong kanyang side profile, mapapa-Aerox ka talaga. Kaya napakaganda po talaga ng pagkakadesign nito, no? Dahil ito po ay combination ng X-Max at saka Aerox. Paganda ng paganda yung labanan ng mga motor ngayon. Dahil sa body and design pa lang, talagang mapapawaw ka na. Silipin po natin dito po sa kanyang side profile, matutulis, no? May nakalagay naman po pala rito na liquid cooled. So naka-liquid cooling system na po pala ito. Kaya asahan po natin, talagang mag-e-enjoy tayo pagdating sa mga long rides driving situation dahil pwede po natin siyang gamitin at ibabad maghapon magdamag sa mga malalayong biyahe. Yun ang kagandahan ng mga liquid cooling system. At dito po sa kanyang side profile, may decal po rito na black along with yellow. May nakalagay na 160 and black color. At mayroon pang minimal decal rito na black tsaka yellow. At ito naman pong kanyang palikpik, parang sa Aerox lang din, no? Nagkaroon ng partition, which is nakaseparate din po siya. At ito pong kanyang turn signals located dito sa bandang ibaba. LED na rin po yan. Lahat po ng kanyang ginagamit sa kanyang lighting system is naka-LED na po. At dito po sa bandang gitna, may nakalagay naman po rito na Bristol na logo. At ito naman pong kanyang handlebar cover, Aerox na Aerox yung kanyang dating, yan, no? Dumako naman po tayo rito po sa kanyang front suspension. Ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork, matte black color. At ito naman pong kanyang front fender is metallic white. At may nakalagay pala rito na ABS plus TCS. Wow! Amazing! Loaded pala sa features to, mga ka-LM, ha? Mukhang mas maganda to dahil sa features pa lang makikita na natin na mas angat to. Mayroon po pala itong dual channel ABS, both front and rear. Mayroon na siyang anti-lock braking system. Mas safe po ito pagdating po sa mga sudden stop. Nothing to worry about dahil hindi po maglalak yung ating mga preno sa harap at likod. Kaya maiiwasan nating madisgrasya pagdating sa mga biglang hintuan. Bukod dyan, mayroon na din po pala itong traction control system. Ayan, oh, may nakalagay rito na TCS. So ang kagandahan naman po niyan, once na mayroon po tayong traction control, automatic may sensor po tayo rito sa likod. Na kung saan kapag itong gulong sa ating likuran ay mag-i-skid, ay agad niya pong pagpapantayin yung ikot ng gulong rito sa harapan, hahabulin niya po yan. So makakapagbigay po siya ng balance na takbo o ikot ng mga gulong para maiwasan po natin na ma-skid or masemplang ito pong ating scooter. Yun ang kagandahan po ng traction control system. Equipped naman po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper para sa kanyang front braking system. At ito naman pong kanyang mag wheel is matte black color na wide design. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 100 by 80-14. At ang kanya naman pong gulong na stock tires is pang city riding condition. Dumako naman po tayo rito sa bandang harapan. Silipin po natin ito pong kanyang fully digital meter panel display. Colored na po yan, ha. Mayroon pong set na nakalagay rito sa bandang gitna. At pagdating naman po sa kanyang mga button selector, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Pakinggan po natin. Sakto lang, mga ka-LM. Mayroon pong button para sa kanyang traction control. So ang kagandahan niyan, pwede po pala siyang i-turn on and off. Wow, amazing! Yan ang kagandahan niyan dahil optional po siya. Habang dito naman po sa kabila, mayroon naman po itong engine kill switch or auto stop start system. May on and off ang kanyang headlight at ang kanyang electric starter. Ito naman pong kanyang mga brake lever is matte black color. Mayroon po siyang adjuster. No, ayan, yan ang kagandahan niyan dahil pwede natin siyang i-adjust. Depende po kasi yan sa haba at iksi ng gagamit para more comfortable. At pagdating naman po rito sa kanyang ignition, ito po ay equipped with smart keyless system. All-in-one na rin po siya. Included na po rito yung kanyang fuel at set opener. Buksan natin itong kanyang set
para makita naman natin ito pong kanyang underseat compartment. Wow, maluwag din mga ka-LM. Sa tansya ko, hindi po kakasya rito ang full face helmet, hindi rin siguro kakasya ang half face. Pero ang kagandahan niyan, maluwag na rin. Marami na rin po tayong mailalagay rito na mga personal belongings. At ito naman pong kanyang upuan, single color lang naman po siya mga ka-LM. Matte black finish po siya, and then yung pagkakatahe is matibay. And then may nakalagay naman po rito na Haojin. At anti-slip naman po siya mga ka-LM, kaya hindi ka dudulas dito. At ang nagustuhan ko rito, napakalambot nito pong kanyang stock na upuan. At dito naman po sa gitna located dito pong kanyang fuel tip. Kaya pag kayo po ay magpapagas, ay hindi nyo na po kailangang tumayo mula sa pagkakaupo. Dahil nga more accessible, no? Located po siya sa bandang gitna. At kapansin-pansin po rito po sa kanilang Bristol Invictus 160, ito pong X-design dito sa kanyang side profile, no? Same na same sa Aerox. May nakalagay naman po rito na decal na Invictus, yellow with white color. At ito naman pong kanyang pillion board, medyo malapad din. Mayroon naman po siyang rubber cover on top na anti-slip. Subukan nating sakyan para masukat natin kung saktong-sakto ba yung ating paa. Maluwag din mga ka-LM. Spacious naman po siya. Na-occupied naman po niya ng maayos itong ating paa. Baba muna tayo. At dito po sa kanyang side profile mga ka-LM, may nakalagay po pala rito na Bristol brand. 3D emblem yan, chrome color, kaya very attractive po siya. At silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Same na same din sa Aerox, no? Maliit lang siya, pero ang kagandahan niyan, LED na po siya, kaya more visible po siya day or night time. Mayroon naman pong Bristol logo rito po sa bandang dulo in black color, bilog po yan. May minimal decal po rito na yellow with black, ganun din po dito sa bandang ibaba. At dito naman po sa kanyang side stand, ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch, which is ang kagandahan naman yan, pag naka-engage yung side stand ay hindi na po tatakbo at mag-ooperate itong ating scooter. At ito po palang kanyang pillion step sa ating back rider is chrome color, not fadable. Kaya mas maganda yan, compare natin dun sa metal. Mayroon po itong center stand of course. At ito pong kanyang engine, maganda rin yung pagkaka-design, very attractive. Yung color naman niya is single color lang naman po siya na metallic black. At may naka-intact naman po rito na Haojin. So ibig sabihin, Haojin yung maker po nito, hindi po si Bristol. Bakit kaya, no? Malaking katanungan yan sa ating isipan. At ito naman pong kanyang airbox cover na matte black, may nakalagay po rito na EFI, Enhanced Smart Power. EFI? Tapos Enhanced Smart Power, wow! Yung EFI, syempre, of course, yan po yung electronic fuel injection. So matipid na po siya sa pagkonsumo ng gasolina. Pag sinabi nating Enhanced Smart Power, nakakapag-provide naman po yan ng more power, less fuel, at lesser emission. Yun ang kagandahan. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications mga ka-LM, wala po tayong maibibigay sa inyo. Ang maibibigay ko lang po sa inyo is yung kanyang engine displacement na 160. Rather than that, wala na po tayong information. Dumako naman po tayo rito sa likuran, silipin po natin. Ito pong kanyang rear suspension. Ito po ay equipped with dual sub-tank shock absorber. Parang nahawig lang din, no? Doon po sa ating ni-review kahapon, yung Griffin 180i. Same na same. Very attractive mga ka-LM, gold color. Tapos ito pong kanyang brace dito is metallic silver. At glossy black naman po yung ginamit nila para sa kanyang coil spring, pero hindi po ito adjustable. Pero ang kagandahan po niyan ay nakakapagbigay po yan ng accurate at magandang bouncing performance. At ito naman pong kanyang mga turn signals, mahahaba. Matulis din, pero LED na yan, kaya more visible yan kapag kayo po ay turn sa kanan at kaliwa. Mayroon din po itong integrated na plate light. At ito pong kanyang rear fender, ang kanyang nagsisilbing plate holder. May added reflector light sa gitna. Mayroon din po rito sa bandang gilid. At pagdating naman po rito sa kanyang rear braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake with 2-pot caliper na matte black. At gaya ng sabi ko, ito pong kanyang mag wheel is matte black na Y design. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay may sukat na 120 by 70-14. At ito po ay naka-tubeless tires na po siya. Mayroon din po pala siya ritong integrated na mudguard para maiwasan po natin na matalsikan ng putik yung other body parts nitong ating scooter. At napansin ko lang, simpleng-simple lang naman, ito pong kanyang stock pipe. Matte black po itong kanyang head protection guard. At mayroon naman po itong single exhaust. At equip po pala ito ng liquid cooled gaya ng sabi ko sa inyo dahil nandirito po yung kanyang radiator. Ngayon, sound check naman natin. Pakinggan natin ha. Parinig ko lang sa inyo.
Wow, buti na lang at di tumakbo. Ayan. So naipakita ko na sa inyo mga ka-LM, lahat ng katanungan nyo nasagot na. Yung kamukha po nito is X-Max sa harap. Habang dito naman po sa gilid is Aerox po yung kanyang DNA. Kaya mamili na kayo, abang-abang na kayo mga ka-LM kapag ito po ay lumabas sa lahat po ng QG Motor branches and then Bristol. Abangan nyo na po dahil pwede na po kayong mag-pre-order neto. Kaya para po dun sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas nito pong kanilang Bristol Invictus 160, check nyo na po sa mga pinakamalapit na Bristol branches sa inyong lugar. So hanggang dyan lang mga ka-LM, kita-kits po tayo sa mga susunod na video updates.